baba. Magsa-skyway daw. Para mo MSC. O, doon na bababa lahat. Sabaw-sabaw na lahat. Ano sabaw-sabaw? Wala na. Hello guys and welcome back uli sa aking mini vlog. So, ngayong gabing to, nandito ako ngayon sa may Quezon City, dito sa may St. Luke. So, ngayon may bitbit akong pagkain. Kasi, dito ako dumating dito sa seminaryo. So, meron kaming recollection. Naglalakad na nga ako dyan, papasok sa may seminaryo. So, ayan guys, nakapasok na ako ng seminaryo. At dito kami ngayon matutulog sa may opisina. Yan. Ayun si Kedwin. At patulog na nga kami dyan. Pero di mawawala sa amin ang kulitan. Tulog muna kami. Nakahiga na kami ngayon. Dito sa may office. So mamaya kita kids. So good morning guys. So hindi ako natulog. So ang saya-saya, hindi ako natulog. So nandito ako ngayon sa may siya. Maliligo ako. So ngayon ko lang nararamdaman yung antok at nandun sila ngayon sa may dining area. So hindi ko pa sila nabibidyoan. So mamaya na pagkatapos ko maligo kasi kakain kami ng breakfast. So hindi pa talaga ako natutulog. Ganun talaga ako pag napunta ako sa mga lugar na hindi ko bahay, namamahay ako. Pagkatapos ko maligo dyan, ay kumain na nga ako ng breakfast at sumabay sa kanila. Pagkatapos namin kumain ng breakfast, ay dali-dali na nga kaming papasakay dito sa may van. Nagtatakbuhan pa nga kasi mag-aagawan ng upuan. At nandito na nga kami ngayon sa loob ng service, nagtatawanan at nagkukulitan dahil excited na nga kami dyan pumunta ng Bulacan. Ilang minuto nga lang ay nakarating na nga kami dito sa may NLEX sa may toll gate. At papasok na nga kami dito sa may Malolos, Bulacan dahil nandito yung ikalawang seminaryo. Ilang saglit nga lang ay napadaan na kami dito sa may Palayan at papasok na nga kami dito sa may compound ng MSC dahil dito gaganapin yung recollection namin. So ayun guys, kararating lang namin dito sa loob ng seminaryo. So nandito kami ngayon sa may Malolo, sa may Giginto. So doon kami sa loob. Andito yung iba. Pagkababa ko nga ng van ay nilibot ko nga ang aking mga mata dito sa loob ng seminaryo. Sobrang laki at tahimik. At kakaunti lang pala ang mga nakatirang seminarista dito. Ilang saglit nga lang ay naikot ko at napuntahan ko itong monumento na ito. At syempre, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na libutin at ikutin. At napag-alaman ko, ang monumentong ito ay libingan pala ng mga pari. Ang kanilang sistema kasi, once na naglingkod ka sa Panginoong Diyos, ang mga labi o katawan mo ay hindi maaaring ibigay sa pamilya o kahit kanino man, kundi dito lamang ilalagak ang iyong katawan. Pwede kang dalawin pero bawal dalhin sa ibang sementeryo. So itutour muna kami sa loob ng seminaryo. So andito muna kami. Nagkaroon muna kami dito ng isang mini tour sa loob ng seminaryo. At syempre, masaya kaming libutin ang loob ng seminaryo. Ikalawa, ay talagang makakapag-reflect ka sa sarili mo dito. So papasok kami ngayon sa mini chapel dito sa loob ng seminaryo. So ayun siya. So ang araw. At ito nga pala yung chaplain nila dito sa loob ng seminaryo. Bakit? Loko-loko ka talaga, Princess Yanti. Lahat na lang talaga nakalokohan lang. Kahit sa loob ng seminaryo, sige pa rin. Kaya may sabit. At nandito kami ngayon sa may library nila dito. Diba? Ang cute. Ayan. Alit lang ng library pero ang daming books. Pagkatapos ng mini tour, ay nagsimula na nga ang aming reflection. Binigyan kami ng time na 30 minutes. So, just to reflect daw sa aming mga sarili kung ano yung nararamdaman namin with regards sa pagiging estatwa o
o pagiging sino kami pag kami isang estatwa. At nagkaroon nga kami ng isang activity. Kaya naisipan ko pumunta sa may chop lane ng seminaryo. At dito ako nagmuni-muni at nag-reflect ng aking sarili at syempre isinulat ko yung mga naiisip ko. Ilang saglit nga lang ay nagmerienda muna kaming lahat. At pagkatapos namin magmerienda ay tuloy-tuloy na nga ang aming reflection. Sila brother nga pala ang host dyan. So ayun guys, another activity na naman. So medyo madibdiban na talaga yung labanan dito sa reflection. At nagkaroon na naman kami ng isang activity. At syempre, lumipat na naman ako ng ibang pwesto para makapagmuni-muni at makapag-reflect. After namin dyan, ay kumain na nga kami ng pananghalian. At sabay-sabay kami dyan kumain. Pagkatapos namin kumain, ay tuloy na naman ulit ang aming reflection. Kaya naman si Jesus sa cross. Kasi yung focus, hindi si Jesus, yung sarili natin, kasalanan. So which is wrong. Di ba? Kasi the cross is not just about sinning. It is about the consequence of God's goodness and love. Tapos na kami, so confession na lang. So, pakiramdaman ko sino magko-confess sa aming lahat. Hindi pa ako ready, to be honest. At sa di inaasahan pagkakataon ay biglang ang umulan habang umaaraw. At syempre, nakakapagmuni-muni kami dyan. Bago kami magsiuwi, magkakaroon muna kami ng mass. So, naulan. So, narinig nyo sa background, may kuliglig. So, ayun na sila. Natawid na. So, syempre, nandito yung makulit na pusa. Ayan. So, tatawid tayo. At nagpwesto nga kami dito sa may gilid ng chop lane para kita namin yung altar. At nagsimula na nga yung aming misa. Ilang saglit nga lang ay natapos na nga Tapos ang na yung misa. misa namin. So, ito na yung van. Sasakay na kami. Pauwi na kami ngayon ng Quezon City dahil tapos na yung aming recollection dito. So, ayun yung sasakyan. Abulin ko. Quezon Abo na. MSC, Quezon Abo. Hindi, pwede naman maglakad basta pagdating na lang ng Quezon Abo, okay na dun eh. Skyway. Oo, dun lang naman ililiko na siya eh. Ay, lahat? Skyway ata baba. Magsa-skyway daw. Para MSC. Sabaw-sabaw na lahat. Ano sabaw-sabaw? Wala nang hiwalayan. Ano sabaw-sabaw? Sabaw-sabaw daw. Papunta na po tayong Batangas. Papunta na. Basta sa akin ka